Sa nakaraang video ay mayroong quest ang system na pinaliligpit sa ating bida ang mga bandidong nagpakita. At lumabas ang ating bida para malaman kung ano ito. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay ipinakilala ang leader ng mga bandido na si Jiang Sam. At ito ay isang taong hindi man lang lumabas sa paligid ng Five Great Mountains. At sa edad nito na 20 ay naging leader na ito ng ragtag na grupo ng mga magnanakaw na nagsimulang puwersahang nanghihingi ng toll fee sa mga dumadaan na mga manlalakbay na walang kapagurang gumagawa ng mga ganoong mga bagay araw man o gabi. At nasimulang nakilala sa tawag na Jiang Sam ng Thousand Strength. At nagsimulang kinatatakutan na ng karamihan. At katulad ng pangyayari sa araw-araw, ay pinagpapatrol nito ang mga tao nito ng madaling araw. At sa mga pangyayaring iyon ay hindi ito huminto at katagalan ay nagawa na nito ng paraan para makalabas sa Five Great Mountains. At ipinakita na may itinuro ang isa sa mga tauhan nito, na isang karwahi, at napasabi si Jiang Sam na ito ay mukhang maraming laman na pera. At parang pumapanig sa akin ngayon ng swerte. At sumigaw ito nang ibigay mo lahat ng meron ka. At inilabas ng ating bida ang kanyang ulo para tingnan ang mga ito. Habang itinuturo ng kutsero ang lugar kung saan naroon ang mga bandido at sinabi nito na 6 lahat ito. At sa tingin nito ay hindi nakapag-set up ng ambush ang mga ito. At napaisip ang ating bida na 6 sila. At sinabi ng kutsero na ang mga bandido, na tulad nila ay common na nagpapakita. Pero ngayon pa lang nitong makakita ng mga ito sa rehiyon na ito. At napatanong ang ating bida ng at bakit? At sinagot ito ng kutsero na sa labas ng Five Great Mountains ay parang nagsusuicide sila sa pag-aatake sa kung sino manggaling sa pamilya ng mga martial artist. At sinabi pa ng kutsero na ang subukang kunin ng teritoryo ng Jin family. Ano kaya ang naiisip ng mga ito? Habang nakangisi, at napasabi sa sarili ng ating bida na dahil sila ay mga tutorial NPCs. At napatanong ang ating bida sa sarili nito na meron kayang tinatago itong matandang ito. At bakit relax lang ito? At biglang nagsalita ang kutsero at nagsabi na ako na ang bahala sa mga ito. At nakangisi na nakalabas ang dila. At nabigla ang ating bida at napasabi na, di kaya martial master ito? Siguro nga, sabi nito sa sarili. Hindi pala itong isang ordinaryong kutsero. At di ko ini-expect kay Wulhua. Talagang di ako pababayaan ito. At biglang sumigaw. Ang isa sa mga bandido ng, hoy mga bastardo. Di nyo ba narinig ang sinabi ni Jiang Sam ng Thousand Strength? At pasiga na sinagot ito ng matandang kutsero na ikaw na ignoranteng bastardo ka. Ang lakas ng loob nitong mga mahihinang bandidong ito. Naharangan ang dadaanan namin. At dahil sa mga kasalanang nagawa ninyo ay kukunin ko ang mga mata ninyo at pagpipirasohin ko ang mga katawan ninyo. At papatayin ko ang mga pamilya ninyo. Hanggang sa pang-9 na henerasyon. Dagdag pa nito. At napatulala saglit ang mga bandido. At nagsabi si Jiang Sam na, sure ako na natakot ako sa lahat ng narinig kung mga walang kwentang pinagsasabi mo. Di kaya ang ini-escort mo ay isang emperor o kaya isang basura? Ipakita mo nga kung sinong noble yang ipinagmamalaki mo. At sinagot ito ng matandang kutsero na, pagsisisihan mo ang mga pinagsasabi mo dahil wala mang kahit isang nakasurvive pagkatapos makita ang mukha nito. At sinagot lang ito ni Jiang Sam ng okay, nakuha ko na. Ang ibig mong sabihin. Kaya bilisan na at ipakita mo kung sino yang inang pinagmamalaki mo. At sumagot ang matandang kutsero na ikaw na ignoranteng loko ka. At napasabi ang ating bida nang sa wakas makakakita na ako ng skills ng isang martial master. At ilang sandali lang ay umatras ang matandang kutsero papunta kay Taekyang, kaya tinanong ito ng ating bida na ano ba ang nangyayari. At bakit ka bumalik dito? At sumagot ang matandang kutsero na sa tingin ko, kailangan nyo po lumabas at magpakita sa kanila young master. At napatanong ang ating bida ng, ako? At bakit? At sinagot ito ng kutsero na, kasi sila yung mga tipo ng mga bandido na walang panalo sa kasalukuyan nyo pong lakas. At dahil sinubukan nilang harangan ang young master, siguro di pa sila nakakita ng tunay na kapangyarihan ng tunay na martial master. Sa tingin ko ay dapat yung turuan ng magandang leksyon ang mga ito, the Heavenly Jin Blade. At narinig ko na ang inyong kwento. Isang genius swordman na narating na. Ang tugatog ng mundo ng Merem sa edad na lamang na 20 taon. At dahil narinig nito ang kwento ng Young Master Jin Blade, ay sa loob-loob ng matandang kutsero ay pagkatakot at pagkamangha ang naramdaman sa mga nagawa ng Young Master. At napasabi na lang ang ating bida na Heavenly Jin Blade? Isang genius swordman? Anong pinagsasabi ng matandang ito? Sa isip-isip ng ating bida. At sinabihan ni Taekyang ang matandang kutsero na, tingin ko meron lang tayong di pagkaintindihan dito. At biglang sumigaw.
Ang matandang kutsero na, kayong mga walang hiyang mga bastardo kayo. Di nyo ba nakikilala kung sino tong kasama ko? Siya ang pangalawang anak ng Jin family ng Taiyuan na kilalang martial master sa probinsya ng Shanxi. At hinawakan ni Taekyang ang balikat nito at nagsabi ng teka lang. Hindi ako ang pangalawang anak. At sumigaw ng matandang kutsero na siya ang Heavenly Jin Blade, na si Jin Mukyang. Habang nakaturo ang palad nito kay Taekyang na may pagmamalaki. At sinabat ito ng ating bida na, ako si Taekyang sa tingin ko. At nagulat ang matandang kutsero at nagpapawis na nagsabing, ano yon? At sinagot ito ng ating bida na yan ang gusto kong sabihin sa inyo sa simula pa lang. Hindi ako si Jin Mukyang. Ako si Jin Taekyang. Pero sinabat ito ng matandang kutsero na, sa pagsabi mo ng Jin Taekyang, ang sinasabi mo ba ay ang walang kwentang third son? At sinagot ito ng ating bida ng correct. At biglang bumula ang bibig ng matandang kutsero at natambay ito. Napasabi na lang ang ating bida. Na napakatanga ko sa pag-aakalang isang martial master itong matandang ito. At napatawa ang mga bandido sa nasaksihan ng mga ito. At sinabi ni Jiang Sam na di ko alam kung ikaw ba talaga ang third son, pero bubuhayin kita kung makikinig ka lamang sa amin. Habang nakaturo ang sandata nito kay Taekyang. At tiningnan ulit ng ating bida ang quest kung ano ang mangyayari kung di siya magsasucess sa quest. At nakalagay na kapag nag-fail ay mamamatay. At napasabi na lang ang ating bida ng, hayaan nyo. Akong mabuhay. At napasabi na lang ang ating bida na ito ay 6 na laban sa isa ang sa isip nito. At nasabi na nakalaban na ako ng 6 na goblins dati, pero iba ang mga ito. At tinanong ni Jiang Sam ang kanyang isang tauhan kung nagkukunwari lang bang mahina ang ating bida. At subukan mo nga nang makita ko kung ano ba talaga. At sumagot ito ng, oo boss. At itinapon nito ang hawak nitong palakol sa ating bida. At napasigaw ang ating bida ng ina. Sandali lang, time out, na nabigla at napatalikod sa takot nito. Pero di pala umabot ang itinapon na palakol. At napasabi na lang ang bumato ng palakol na, sa tingin ko dapat mas nilakasan ko ang pagbato. At napatawa. At napasabi na lang sa sarili ang ating bida ng, teka lang. Ngayon na nakita ko na kung gaano kaina ang mga ito. Maliban lang sa iyo na galing sa 1,000 strength. Ang mga ito ay mas mahina pa kesa sa mga goblins na nakaharap ko dati. At dahil dito, kaya kung talunin ang mga ito. Parang magandang ang kahihinatnan nito. At itinaas ng ating bida ang mga kamay nito na siyang ikinagulat ng mga ito. At napasabi na lang si Jiang Sam na sumusuko na ba ito? At nagsabi sa ating bida na, matalinong desisyon. Habang nakangisi at sinabi pa ng isa sa mga tauhan nito na sa tingin ko natakot ata ito sa palakol ko. At tumawa naman ang iba. Sa isip-isip naman ng ating bida ay napasabi ito na sige lang tawa lang kayo. At nagsalita si Jiang Sam na sa narinig ko ang Jin family ay merong isang anak na pinalayas. At ito ay isa lamang third-rate warrior. At magaling lang ito sa pambababae. Sa tingin ko magaling din ito kung kailan dapat susuko, dagdag pa nito. Na pinariringgan ng ating bida. At dahan-dahan na naglakad ang ating bida papunta sa mga bandido at nagsalita ang bumato ng palakol na, tingnan mo boss naglalakad siya papunta sa atin na nagpapaalala na, parang binugbog na aso. At nagsabi ang ating bida na 2 hakbang na lang. At tumawa bigla si Jiang Sam at nagsabing nabugbog na aso. Haha, tama. At nagsabi ang ating bida ng, isang hakbang na lang at sa sumunod na paghakbang ng ating bida ay nabigla ito dahil biglang uminit ang sa may bandang tiyan nito at nagsabi ng teka, ito ba ang chi? At biglang nag-crack ang lupa sa paanan ng ating bida na ikinabigla ni Jiang Sam. At nagsabi ang ating bida ng open inventory. Equip Keen Spear. At itinaas ng ating bida ang na-equip nito na Keen Spear at inatake si Jiang Sam. Na siya namang naharangan ni Jiang Sam. Ngunit nabali ang iniharang nito at tumama sa dibdib nito. Ang atake ng ating bida. At tumunog ang system at may message na nagsasabing na-activate ang critical hit na pagdurugo na siya namang ikinasawi ni Jiang Sam. At nagsilabasa ng mga message sa system na nagsasabing na-eliminate na ng ating bida si Jiang Sam na level 10. At nag-level up ang ating bida at makakatanggap siya ng tigsa 10 points sa status at ability points. At na-unlock na ng ating bida ang Jin Family's cultivation technique. At nabigla ang mga tauhan ni Jiang Sam sa pagkasawi nito. At nagsabi ang ating bida ng, so sino ang susunod? At nagmamakaawa ang mga ito, at nagsabing pakiusap patawarin mo kami Great Lord. At naglabasan ng maraming notification message na nagsasabing sumusuko na ang mga bandido nang masawi ang leader ng mga ito. At dahil dito ay nakumpleto na ng ating bida ang Eliminate the Bandits na quest. At makakatanggap ang ating bida ng full recovery sa lahat nitong injury.
At dahil nasugpo na ng ating bida ang mga bandido ay tataas ng 10 points ang fame nito. At nakumpleto din ito ang part 3 ng tutorial ng Chain Quest. At natanggap nito ang reward na naging available na ang part 4 ng tutorial ng Chain Quest. At sa susunod na video ay itatali ng ating bida ang mga bandido na namamaga ang mga mukha matapos bugbugin ang mga ito ng ating bida. Na ikinagulat ng matandang kutsero ng magising ito galing sa pagkahimatay. At tinanong pa nito ang ating bida kung hindi ba talaga siya si Jin Mukyang na siyang ikinagalit ng ating bida. Dahil sa paulit-ulit na nitong itinatanong, at ipinakita na habang nasa loob ng karwahe ang ating bida ay merong lumabas na parang black hole. At napapikit ang mga mata ng ating bida at pagdilat nito ng kanyang mga mata ay nabigla siya. Dahil ang nakikita lang nito ay puting paligid lamang. At kalaunan ay may nakita siyang isang matanda at nilapitan ito. At pinaupo siya nito. Ngunit bigla nitong inatake nito ang ating bida na tinamaan ng 3 beses na sa may bandang tiyan, dibdib at balikat na sobrang bilis. At di nakakilos ang ating bida. Sino kaya ang matanda at ano kaya ang ginawa nito sa ating bida? Kaya naman kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.